Hi mga ka-warriors, I'm Abet, your colorectal cancer patient and warrior also. May comment lang tayong sasagutin which is para sa awareness na rin po ng lahat. Then, what are the symptoms po? Can you make a video for us, others, para maaga ma-detect if ever? So, sasagutin natin to para ma-aware din ng lahat kayo or yung may mga nararamdaman na sa katawan nilang mali. So, ang una po sa lahat ng naramdaman ko as a cancer patient is yung changes ng bowel habit ko. Ang normal ko po nun is parang 2 to 3 days ako dumudumi, pero nung nag-start na po na makaramdam ako is nagbago talaga siya. 3 to 4 times a day ako nagsi-CR. So, ang laki talaga ng pinagbago niya. So, then, yung size ng poop ko is lumiit, like pencil size or parang finger size, ganito. Minsan watery lang din. So, kung may nakikita kayong ganon is better to check na rin po. Pero hindi lahat po ng ganon is cancer agad. So, mas maganda lang early detection. Then, blood in stool, hindi rin lahat ng may blood in stool is cancer agad. Yung iba po kasi hemorrhoids, dahil lang sa hemorrhoids, yung mga rectal bleeding, mga fissures, parang mga ganun lang. But, mapapansin niyo rin po siya kung hemo lang or talagang cancer, kasi ang alam ko, pag worse is pag mga bright red or dripping na talaga yung blood. Kasi pag mga hemo, mga ano lang yan, patak-patak. Pero pag mga cancer na is talagang malalang bleeding na ang nangyayari. So, isa din yun sa difference ng hemorrhoids saka ng cancer. Pag nakaranas din kayo ng abdominal cramps, like pain sa may tagiliran nyo or sa kahit anong part ng abdomen nyo, kasi as for my doctors, hindi naman daw totally na porkit nasa left yung masakit is cancer agad. Kasi yung iba is, ayun sinasabi, pag malasakit daw yung left is cancer agad. Hindi. As for my doctors po kasi, pag may abdominal pain daw is, hindi mo rin malaman kung saan. Kasi talagang, pag sumakit siya is, whole abdomen talaga yung sumasakit. Kasi yung sa akin, ang experience ko nun is, parang nadudumi ka lang. Parang normal na stomach pain lang siya. Sa may pusod ko, tsaka dito sa may bandang left, ayun yung lagi kong kinakabahala that time, kasi hindi ko naman alam na may cancer pa yun. Is parang tolerable lang yung pain niya. Then, and the worst is weight loss. Pag napapansin yung pumapayat kayo kahit hindi naman kayo nagda-diet, ayun, malalaman nyo na talagang may mali na sa katawan nyo. Kasi hindi ako pumapayat, pero napapansin ng mga kasamahan ko nun is pumapayat na ako, pero sabi ko hindi naman, normal lang ako, ganun lang. So, hindi ko napapansin sa katawan ko. Sila lang na nakakapansin. Then, feeling constantly tired or lack of energy. Yung mga ganong, kahit kompleto yung pahinga mo, 8 hours ka natulog, hindi ka naman nagpuyat, pero pagkagising mo parang pagod ka. Tapos yung productivity mo, yung parang activities mo araw-araw, yung ang bilis mong mapagod. Yun, isa na rin yun sa mga symptoms. Then, iron deficiency. So, hindi mo naman agad malalaman yung iron deficiency kung hindi ka nagpapacheck. Ayun yung pagbagsak ng blood natin, ng dugo. Pag bumabagsak na yung dugo natin, yun, isa na rin po yun sa mga yung mga symptoms, yung hemoglobin. Kasi that time nung bago ako nung na-detect na ako na talagang bumagsak na yung iron ko, is bumagsak parang 3 bag na dugo yung sinalin sa akin. So, guys, kung nakakaramdam kayo ng mga ganong symptoms, yung changes in bowel habit, size ng poop nyo is nag-iba, stomach pain, constantly tired or lack of energy, then abdominal pain, especially. Ayun kasi yung mga una yung mararamdam, abdominal pain, tsaka yung blood. Doon lang ngayon. Kasi yung mga yun is talagang common na nangyayari. Kaya kung hindi normal yung pain nyo is parang araw-araw na siya, mas maganda to visit na po ng mga professionals para ma-detect na po na maaga or magamot pa. Kasi
Ang colon cancer and colorectal is napaka-delikado niya kasi pag late na siya na-detect at late na siya gamutin, medyo talagang nasa risk na yung life niyo. Talagang ang hirap niya ng i-maintain pa kasi ang dami niyo pang gamutang gagawin. So, depende yun. So, have a healthy diet everyone. Ayun lang naman ang mga symptoms ng colorectal and colon cancer. So, have a healthy diet. Kaya, ingat po sa lahat. If I can save my life, maybe I can save yours. That's why. Kaya, gusto ko rin maging aware ang lahat na pabata na po na pabata yung nagkaka-cancer ngayon. Kasi kahit ako hindi ako makapaniwala. I'm 32 that time, 32 years old, na malaman kong may cancer na ako. So, sabi nila is colon cancer is from ages 50. Pero ngayon masyado ng bata. May nakausap na ako 22, mga 25. So, may isa pa po pala is yung mga lifestyle. Pwedeng maging lifestyle yung colon cancer. Pwedeng genes. Ako kasi is parang wala naman sa genes namin as for tinanong ko yung mga parents or family members namin. Hindi, wala naman siya sa family ko. Talagang lifestyle ko lang na nasa abroad ako kasi ako yung tao na hindi nagluluto. Lagi ako sa bahay. Lagi akong kumakain or bumibili ng mga easy food sa labas like mga barbecue, mga chicken, grilled chicken, mga ganun. So, iwasan na po natin yun. So, kung may mga questions po tayo is mag-comment lang po kayo tapos try kong sagutin isa-isa. Have a healthy diet everyone. Thank you.